mag-ingat tayo sa mga taong naiinggit sa inyo. Alam nyo, delikado talaga inggit. Kaya mas maganda yung gawain natin na hindi maiinggit ng ibang tao. Okay? Pwedeng kaibigan mo, pwedeng kamag-anak mo, kapatid mo. Pag inggit, hindi mo alam, baka saktan ka nila, may gawin sila sa'yo. Masisira lang ang buhay mo. So, tignan natin. Actually, may 10 klase ng tao na secretly naiinggit pala sa'yo. O baka kilala nyo to. Pero usually, yung taong naiinggit, hindi nila alam o hindi sila conscious na naiinggit sila. Pero ikaw na kinaiinggitan, alam mo to. O, tingnan natin yung 10, Number 1, yung competitor. Diba? Lagi nakikipaglaban sa iyo, nakikipag-compete sa trabaho, sa ibang bagay, sa gamit, di ba? So, alam mo, may inggit yun, nakikikompete eh. Number 2, underminer. Ibig sabihin, yung mga ginagawa mo, unti-unti niyang sinisira. Okay? Kung may ginagawa kang project para matapos yung project mo, gagawa siya ng paraan para maharang ka na hindi mo halata. Binablock niya yung mga tutulong sa'yo. Number 3, merong naiinggit na copycat. Kopya mo naman ng kopya. Kung ano ginagawa mo, ginagaya niya. Diba? Pero naiinggit pala siya sa'yo. Number 4, may naiinggit. Delikado to. Sabotage. Saboteur. Ibig sabihin, gagawa siya ng paraan para siraan ka sa likod. Okay, hindi mo alam, sinisiraan ka na pala. Ito, delikado tong saboteur. Number 5, meron yung pa-victim kunwari. Kunwari, biktima sila, diba? Para kumampi sa kanila, pero hindi mo alam, may ginagawa na pala laban sa'yo. Number 6, naririnig nyo na to lagi, narcissist. Yung narcissist, isip niya, siya pinakamagaling sa lahat, dapat papalakpakan siya ng tao. Kaya pag may ibang tao na nakakaangat sa kanya, nagagalit siya. Gusto niya siya lang focus lagi ng attention. Siyempre, number 7, ito yung basher, criticizer. Delikado yan. Binabash ka sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, naninira na eh. Pinapakita na niya sa buong mundo na may galit siya sa'yo. So, hindi na siya nagtatago. Yung inggit niya, galit niya talagang parang ginawa na niyang goal, mission ng buhay niya na siraan ka. Delikado tong criticizer. Mas maganda nga, lumapit nga sa'yo, kinausap ka ng one-on-one, sikreto. Pero usually naiinggit, maninira na talaga yan. Number 8, may tinatawag na gatekeeper. Ibig sabihin, yung magagandang impormasyon, connection, contact, tinatago sa'yo. Diba? Tinatago niya eh, para lang sa kanya. Kung may magandang information na gusto ng tao, diba? Tatago niya para hindi mo makuha. Parang medyo swapang to. Diba? Number 9, opportunist. Alam niyo naman, opportunist eh. Opportunista. Diba? Kung ano maganda para sa kanya, hindi niya share sa'yo. And number 10, resentful friend. Alam niyo, resent yung parang inis sa'yo eh. May sama ng loob sa'yo eh. May galit siya sa'yo. Actually, resent and galit. So, yan ang 10 klaseng ugali at tao na pwedeng magselos sa'yo, hindi mo alam. Meron ako nababasa, talagang sinasaktan pa yung taong kinaiinggitan nila, delikado po yun. Kahit kamag-anak, kaibigan, walang sinasanto to. Kaya pinakamaganda, may tips tayo mamaya, less inggit, mas maganda. Kaya sa kinainggitan, mas maganda, wag masyado mayabang, wag ipakita yung gamit, ari-arian, yung mga travel, nasa sa inyo, pero wala naman makukuha doon. Lalo mo pinapakita, parang lalo ka lang magiging target eh. Lalo na kung nakakaangat ka sa buhay. Kahit tingin mo hindi ka nakakaangat, pero isip ng iba nakakaangat ka sa sweldo, sa pera, sa sikat, sa pamilya. Kahit sa pamilya, kinaiinggitan. Kaya huwag masyadong magpapakita ng kung ano meron ka. Mas maganda nga, mas tago. Tingnan mo lahat ng mga bilyonaryo. Lahat ng bilyonaryo, naka-t-shirt, naka-chinelas, di ba? Kaya, ganun style nila kasi alam nila, delikado yung inggit.
Hindi sila aangat kung maraming tao ang sumisira sa'yo. Ito naman, secret signs, 11 signs na may inggit. Ito, actual na action nila. Yan, kita nyo sa mukha, halatang inggit siya. Ito, halatang inggit. Nasa mukha na yung inggit. Pwedeng sa eskwelahan pa lang, may inggit na . Tulad na sinabi ko, number 1, warning sign na may inggit sa'yo, yan, sinisiraan yung achievements mo. Kung meron kang nagawa, let's say, nanalo ka sa classroom, pinuri ka ng teacher, pwede nila sabihin, ay, dito lang sa klase . Pero pag sa buong grade natin, hindi naman mataas ang grade niya. So, binabawasan yung achievements mo. They spoil your good news. Kung meron kang good news na nakuha, sasabihin nila, hindi naman ganun kagaling yun . Diba? So, natanggap ka sa isang trabaho, sasabihin, kahit sino naman, tinatanggap nila. Baliwala yan. Walang magaling dyan. So, maganda, wag mo nalang kwento. Ibig sabihin, naiinggit yun . Kasi may bad comment siya. Fake applaud your success. Pinupuri ka konti, pero kita mo sa mukha na hindi tunay. Diba? Pinupuri ka, pero yung tawa niya hilaw. Alam niyo yun siguro, diba? Alam niyo yung tunay na masaya para sa'yo at yung kunwari lang. Okay? Yan ang delikado. Sa harap mabait, sa likod tinitira ka. Ito at talagang senyales na may inggit sa'yo. Pag may inggit sa'yo ang tao, lagi ka pinipigilan kung gagawa ka ng bagong bagay. Palagay natin, ito ang linya mo. Let's say, linya mo engineer, tapos gusto mo gumawa na ibang bagay. Pag gagawa ka na sa ibang linya, nagiging successful ka na doon, sisiraan ka na. Parang hindi yan bagay sa'yo, dito ka lang. Diba? Gusto mo mag-abroad, gusto mo pagandahin yung buhay mo, ay hindi pwede, dito ka na lang. Kawawa magulang mo, walang magbabantay. So, lagi ka pinipigilan. Gusto mo mag-aral, sasabihin, huwag ka na mag-aral, okay na yan. Diba? Gusto mo sumubok sa Maynila, sasabihin, wag na lang. So, lagi ka dinidiscourage. Umpisa pa lang, ayaw niya. Kasi takot siya na maging successful ka, maaangatan mo siya. Feeling niya mas mababa ang sarili niya. Ito, tulad na sinabi ko, binabash ka na. Pag sinisiraan ka na publicly sa ibang tao, lalo na yung mga post, yung mga patama, ay pagpatama, galit na yon, away na yun . Ano bang dahilan para siraan ka publicly? Wala ko nakikitang dahilan. Either inggit o galit o gusto ka niya talagang malubog. Diba? So, pinakamaganda, wag mo na sagutin. Kundi mag-aaway kayo, kita ng buong mundo na nag-aaway kayong dalawa. Yan. Minsan, marami silang reklamo. Kasi nga, feeling nila nakakaangat ka, marami silang reklamo sa buhay. Parang, lugi ako, malas ako, marami silang mga pa-emote, marami silang emotion sa Facebook nila. Marami silang, minsan kung sino pa matindi manira at mag-bash, sila pa maraming reklamo sa buhay. Ang dami na nilang siniraan, inaway. Tapos sasabihin nila, kawawa ako, magulo buhay ko, malungkot ako, depressed ako, may nervyos ako. Ay, paano ka hindi madidepress? Ang dami mo inaway, hindi mo naman kilala inaaway mo. Diba? Number 7, lagi kinukumpara. Lagi nakikipag-compete sa'yo. Okay? Baka katulad nito, pareho yung baro, pareho yung ayos. Diba? Pasikatan sila. Okay? Pag sinabi niya, nagbakasyon ako dito, sabi niya, mas maganda yung pinuntahan ko. So, laging may competition. Tulad na sinabi ko, ginagaya ka niya. Okay? Pag ginagaya yung ginagawa mo, sasabihin, hindi maganda yung ginagawa mo, pero gagaya naman siya. Diba? Bakit siya gagaya kung hindi siya believe sa ginagawa mo? Tulad na sinabi ko, pag may chismis na naninira na, hindi na po maganda yan. Senyales na may inggit o galit sa'yo. Ito, kung kailan ka nagkaroon ng problema, may nangyari sa buhay mo na malungkot, nagkasakit, merong nangyari sa pamilya, nalugi, tuwang-tuwa sila.
Sobra sila happy pag nada-down ka. Talagang binabash ka, nagpapasalamat pa sila. Sobra sila happy pag bumabagsak ka. Yan. So, ibig sabihin, may inggit sa'yo. Ito nga pinakadelikado. Baka may gawin sila secretly laban sa'yo. Diba? May nababalitaan tayo, maabot sa patayan eh. Delikado talaga yung inggit, hindi natin masabi. Kaya tulad nga na sinabi ko, huwag mong ipapakita yung meron ka. Kasi kung ipapakita mo, meron kasabihan eh. I think yung kababayan natin ayaw marinig to. Pero at least para lang sa inyo, sasabihin ko lang, pwede nyo to gawin. Do not show your haves to the have-nots. Huwag mo pakita yung what you have doon sa have-nots. Pag alam mong maraming tao naghihirap, wala makain, diba? Walang pera, walang pambili ng gamot, tapos papasikat mo na ang dami kong ang dami kong handa, ang dami kong gawa. So, hindi dapat publicly eh. Kasi malulungkot sila lalo eh. Madidepress sila lalo. Diba? Do not show your have to the have-nots. Parang sensitive ka doon sa kahirapan nung iba. Diba? So, ano yung nagtitrigger ng jealousy? Social media. Pag nag-post ka na nag-post, yan na nakita nila number 1 cause. Kaya marami magagalit sa'yo. Pag nag-post ka ng mga positive mo sa social media, pwede mag-post pero nasa sa inyo eh. Sasabihin nyo, gawin mo na lang private. Gawin mo na lang sa friends mo. Kasi otherwise, baka dumami yung kaaway. Okay? Ayan, no? Pag nag-post sa iba, yan, nadya-jealous kahit yung mga tinitingnan, sino nagla-like, sino nagko-comment. Pag nagseselos, actually, hindi rin maganda sa kanila. Bibilis heart rate, tataas blood pressure, ma-stress din sila. Usually, madidepress din. So, parehong hindi maganda doon sa naiinggit at kinaiinggitan. Pag naiinggit yung tao, syempre, focus ka na lang dapat sa sarili mo, sarili mong goal. Pero minsan, mahirap na eh. Pag naumpisahan na para sa akin, iwas na lang. Diba? Gawa ka lang sa linya mo, tahimik na lang, wag na lang gumanti. Kasi pag gumanti tayo, lalo lang lalaki ang gulo. Okay? Sana po, medyo warning lang to para at least maging maayos yung buhay nyo, mas magtagumpay, magkaroon kayo ng pera sa ibang araw. Salamat.